Magandang araw mga bata. Ngayon ay pag-uusapan natin ang ating ika-4 na module para sa unang markahan sa asignaturang Pilipino na may pamagat, Kronolohi, Kuwento. Sa module na ito ay meron tayong dalawang aralin. Ang aralin 1 ay pagsunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento at ang ikalawa naman ay pagsulat ng tekstong nagpapaliwanag at nagsasalaysay. Layunin sa unang aralin na napagsusunod-sunod ang mga pangyayari sa kwento sa tulong ng mga larawang balangkas at pamatnubay na tanong. Sa ating ikalawang aralin naman, layunin na kasusulat ng kwento, talatang nagpapaliwanag at nagsasalaysay. So yaan ang ating mga layunin sa dalawang aralin. May tatlong uri ng pagsunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Ito ay sequential, chronological at procedural. Okay, ang sequential, kinapapalooban ng mga serye ng mga pangyayaring magkakaugnay sa isa't isa na humahantong sa isang pangyayari na siyang pinakapaksa ng teksto, kwento at pangyayari. Okay, so ang sequential mga bata, ito ay yung normal na binabasa nating mga kwento. Ito ay yung bawat tagpo. Okay? Ang chronological naman, ang paksa nito ay ang mga tao kung ano pa ang mga bagay na inilalakad ng isang paraan batay sa isang tiyak na variable. Okay, so ang chronological ay gumagamit ng mga variable. Impormasyon at mahalagang pangyayari, ginagamit ayon sa petsa gaya ng tiyak na araw at taon. Ang chronological naman ay madalas ginagamit ito sa pagkukwento ng kasaysayan. Halimbawa, yung mga kasaysayan binabasa natin sa AP o araling panlipunan. So ginagamitan ayon sa petsa upang makita ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Halimbawa, noong 1995, 1996, noong 1997. So, yun ay tinatawag nating chronological. Okay, halimbawa, ang kasaysayan ng Pilipinas, paano tayo sinakop ng mga mananakop, di ba? Ano yung mga pangyayaring naganap sa kasaysayan ng Pilipinas? Yun ay tinatawag nating chronological. Ang procedural naman mga bata, ito ay tungkol sa serye ng mga gawain upang matamo ang inaasahang hangganan o resulta. So ang procedural, ito ay mga hakbangin sa mga gawain. Halimbawa ng procedural, ito ay yung mga hakbang sa pagluluto. Okay? Yung mga pagkasunod-sunod, ano yung mga dapat natin gawin sa procedural. Okay, ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento ay isang paraan ng pagbubuod o pagbibigay ng summary, kung saan mahalaga ang kasanayang pagkuha ng mga pangunahing kaisipan ng bawat talata o pangungusap sa kwento. Lubos na nakakatulong ito upang makuha rin ang mga mahalagang detalye at impormasyon sa pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Ang halimbawa ng mga salitang nagpapaliwanag ng isang huwaran ng pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento ay ang mga sumusunod. So, pag nagbibigay tayo ng buod o summary, ay ginagamitan natin ng mga sumusunod na salita. Halimbawa, una, pangalawa, sumunod, ng kalaunan, sa wakas. Okay? So, yun yung hakbang sa pagbibigay ng buod. Okay? Halimbawa pa, nagsimula, pagkatapos, pangatlo, ang pinakahuli. So, ginagamit natin ito sa pagbibigay buod ayon sa pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Narito ang mga halimbawa ng sequential na pagbibigay ng pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Halimbawa, ito ay isang normal na kwentong binabasa natin. Isang araw habang naglalakad ako papuntang eskwelahan, may narinig akong nagsisigaw na snatcher, snatcher. At bigla na lamang na may bumangga sa akin isang batang lalaki, mga 13 taong kulang, at mahigpit ang hawak sa tangan niyang bag. Hinawakan ko siya sa dalawang balikat habang nagpupumiglas, bigla akong napatitig sa kanyang mga mata. Natigilan ako dahil bigla akong naalala ang batang si Nicolas. So, ang sequential, ito ay yung normal na pagkukwento natin. Okay? Ito yung madalas na nababasa natin sa kwento. Ito ang sequential. Narito naman ang chronological. Ito ang kasaysayan ng Singapore. So, halimbawa, batay sa mga ulat sa Malay noong 1160 AD o after death ni Jesus Christ. Matapos ang isang bagyo si Utama, isang pinunong Malay ay napagawi sa isang bayan na kung tawagin ay Temasek.
Ayan, so makikita natin 1160 AD, ito yung mga variable na ginamit. Noong 1819, so makikita nyo ha, ayan, so yan yung mga palatandaan natin ng mga variable. Noong 1867, noong 1959, noong 1965, diba? So ito na yung mga variable. Ang tawag natin dito ay chronological, na pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Narito naman ang procedural. Ang procedural ay halimbawa paano bumoto sa automated election system. So narito yung mga hakbang. So ang tawag natin dito ay procedural. So halimbawa, ito yung unang gagawin, pangalawang gagawin, pangatlong gagawin, pangapat na gagawin. So ang tawag natin dyan ay procedure or procedural na pag-aayos ng mga pangyayari sa kwento. So, dako naman tayo sa pagsulat ng tekstong nagpapaliwanag at nagsasalaysay. Pag sinabi natin nagpapaliwanag o nagsasalaysay, ay ito ay kwentong pasalaysay. So, lagi nating tandaan mga bata, pag tuwing nagsusulat tayo, dapat malawak ang kaalaman natin sa paksa. Wag na wag tayong magsusulat ng isang sulatin na hindi natin alam yung paksang pinag-uusapan natin. Magkakaugnay ang mga salitang inilalahad natin. So, dapat yung mga salitang ginagamit natin ay may kaugnayan sa isa't isa. Kaakit-akit at maganda sa panimula at wakas. Okay? Magkaroon ng kaisahan ng mga ideya. Hindi yung magkakalabo-labo, hindi yung halo-halo. So, kung halimbawa, nagsulat tayo ng isang sulatin tungkol sa COVID-19, dapat tungkol sa COVID-19 lang yung inilalahad nating mga salita roon. Wastong gamit ng mga banta. So, dapat alam natin paano gamitin yung tandang pananong, tandang panamdam, at saka yung mga tuldok. Okay? Paraan ng pagsulat ng manunulat. So, meron tayong mga paraan ng pagsulat. Ito ba ay pasalaysay? Ito ba ay patula? Ito ba ay pabalita? Diba? So, may mga paraan tayo sa pagsulat ng mga sulatin. Okay? So, alamin natin kung anong paraan ba. Kung itutula ba natin, diba? O isasalaysay natin. Sa pamamagitan ng pagsulat, napapaunlad ang damdamin at kaisipan ng isang tao. Napapanatili ding buhay ang aspekto ng kultural ng ating bansa dahil sa mga naisulat na akda o katha ng kilalang manunulat. Okay? So, sa ngayon ay magkaroon tayo ng kasanayan sa pagsulat. So, hindi lang pagbasa, kundi pagsulat din. Ayan, narito ang isang halimbawa ng sulatin na nagpapaliwanag o nagsasalaysay. So, halimbawa, ang jeep ang pangunahing sasakyang makikita saan mang dako ng bansa. So, ang pangunahing kaisipan, ang jeep ang pangunahing sasakyang makikita sa saan mang dako ng bansa. So, ibig sabihin, ang mga salita dapat dito ay may kaugnayan sa salitang jeep. Okay? Mahirap at mayaman ay sumasakay rito. So, may kaugnayan pa rin. Ang ganitong uri ng sasakyan ay tinuturing na pangmasa sapagkat abot kaya ang karaniwang mamamayan ang pamasahe na nangangailangan ng transportasyon, papuntang trabaho, paaralan o anumang mahalagang pakay ng tao. So, sinasabi rito na ito ay pangmasa kasi ito ay mura. Okay? Ang napabalitang pag-alis o paglipat o pagpalit nito ay isa sa mga problema ng mga driver. Gaano nga ba kahalaga ang jeep sa ating pang-araw-araw na pamumuhay? So makikita natin, ang mga salitang ginamit dito ay may kaugnayan sa pangunahing kaisipan na ang jeep ang pangunahing sasakyang makikita saan mang dako ng bansa. So ang pinag-uusapan dito ay tungkol sa jeep. Okay, so tandaan natin mga bata, sa pagsulat ng kwento o katha, dapat isaalang-alang ang mga sumusunod. Dapat maalam tayo sa paksa, alam natin yung sinusulat natin. Pagkakaayos ng mga ideya, wastong gamit ng mga bantas, kaisahan ng mga ideya, hindi dapat labo-labo, kaakit-akit ang panimula at makabuluhang wakas. Paraan o estilo, yun nga yung sinasabi natin kanina, dapat may mga paraan tayo kung ito ba ay patula, kung ito ba ay pasalaysay. Okay? Layunin ng manunulat na sa pagsulat upang maging mahusay, epektibo ang isinulat na kwento o talata. Okay? Sa ating pagsasanay 4, okay, bilang pagtatapos mga bata, no? Kumuha ng larawan ng isang halimbawa ng kwentong sequential, chronological o procedural na ayos ng kwento. So, ibig sabihin, kukuhanan nyo ng larawan at ididikit nyo sa bond paper. So, tandaan natin, sa bawat
B lang ay merong 5 points kasi ito ay 15 points. Sa ating letrang B naman, magsulat ng isang tekstong nagpapaliwanag sa online class. Ano ba masasabi mo sa online class? So, ito naman ay 5 points. So, isang talata lang ay tama na para magbigay paliwanag sa online class. So, sa ating pagsasanay 4 ay isumite sa ating Google Classroom. Sa ngayon naman mga bata ay maaari nyo nang sagutan ang ating Module 4 at i-upload na rin natin sa ating Google Classroom. So maraming salamat mga bata at dito na nagtatapos ang ating talakayan sa ating Module 4.